Aswang ng Biringan, Kanole Horror Story. Huwag po! Nasalubong ni Kanole ang batang pulube na nagtatatakbo dahil tinutugis ito ng kakaibang tao. Nabangga siya nung bata at sinabing, Tulungan niyo po ako! May humahabol po sa akin! "Nasaan?" Ayun po siya! Nakakatakot po siya! "Ganon? Anong klaseng aswang to? Imposibleng... Pwede bang pakibigay sa akin ng bata?" "Hindi! Hindi ko to bibigay sa'yo." "Teka, hindi ka naman gabunan, di ba? At hindi ka rin bangkilana? Anong klaseng aswang ka?" "Yung mga katulad namin ay madalang nagpapakita. Ibigay mo na sa akin ng bata at nang makauwi na ako." Hindi ibinigay ni Kanole ang batang yon sa kakaibang aswang. Maya-maya pa meron siyang inusal, tapos bigla na lang yun nawala. Anong klaseng aswang yun? Kung hindi ako nagkakamali, ito yung aswang na nanggaling pa sa Biringan. Hindi to pwede. Bata, saan ka umuwi?" Wala po akong inuuwian. Isa po akong palaboy. "Ganun ba? Halika, sumama ka sa akin." Saan po tayo pupunta? "Basta, sumama ka na lang." Dinala ni Kanole ang batang palaboy kay Tandang Tirico na isang albularyo sa Samar. "Tao po! Tandang Tirico! Ikaw na pala yan! Ginabi ka na, Kanole?" "Oo po." May kasama akong bata." "Oh, anak mo?" "Ay, aba hindi. Alam mo naman na hindi ako pwedeng mag-anak." Ganun ba? Ikadungis ng batang to. Isang ka ba ng galing bata?" Tandang Tirico, may humahabol sa kanya. Kakaibang aswang yun. Hindi siya bangkilan. Hindi rin siya hanagob o kaya na may gabunan. At kung hindi ako nagkakamali, yung ganong klase ng aswang ay nanggaling pa sa Biringan." "Kung ganon, tama ako nang nakikita sa aking panaginip. Sinasabi ko na nga ba na ito na ang panahon ng paglabas ng mga aswang sa Biringan." Alam naman nating lahat na kapag sinabing Biringan, engkanto ang naninirahan. Pero diyan kayo nagkamali. Malalaman nyo yan sa bandang huli. Hali kayo! At tamang-tama, nakapagluto na ang apo ko ng makakain. Magandang gabi po, Kanole. Magandang gabi. Tara bata, halika, kumain na tayo. Teka, Kanole, bakit ba natatawa ka? Wala. Wala yun. Ito kasing batang tong dungis-dungis eh. Ay, Mona Lisa. Apo, diyan ka lang At kapag kailangan nila ng kanin o ulam, hainan mo sila. Ko, hindi na po. Hindi na po yung kailangan. Hiya naman mag-utos sa isang magandang dalagita. Tandang Tirico, meron ka palang apo na ganito kaganda. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Aba kung type mo ang apo ko, kahit bukas ipakakasal ko kayo. Hindi! Hindi yon. Ikaw talaga. Puro kabiro ang ibig ko sabihin. Maganda yung apo mo pero hindi naman ibig sabihin type ko. Ikaw talaga. Ganun ba? Siya yung merong kaarawan bukas. Kaarawan mo bukas? Akala ko kasi yung apo niyong lalaki. Hindi, siya yon. May dala ka bang regalo para sa apo ko? Wala po hindi bale, ayos lang yon. Ay, Kanole, wala po kayong regalo para sa akin? Wala pero hindi bale. Medyo gubat naman tong lugar nyo, kaya't madali lang maghanap ng iririgalo ko sa'yo. Ay, salamat po. Ikaw bata, maligo ka na ron.
Pagkatapos maligo ng bata ay kumain na sila. Dito nagkwento yung bata. Ayon sa kanyang kwento, kasama niya kahapon ang kanyang tatay. Palaboy-laboy sila sa daan nang hihingi ng makakain at natutulog na lang kung saan. Hanggang sa nung gabing yun, natsambahan sila ng isang kakaibang klase ng aswang. Ano? Ibig mong sabihin yung tatay mo ay... Opo. Opo, kagabi lang po. Ay, bakit di mo man lang sinabi? Natatakot po kasi ako sa kanya. Alam niyo po, iba po yung itsura niya. Hindi na po bago sa akin na makakita ng aswang. Pero, yung pong humahabol sa amin ng tatay ko, ibang-iba po siya sa lahat. Kaya niya pong magbago ng anyo. Kaya niya pong gayahin niyang itsura niyo. Kaya niyang tumagos sa mga puno, sa mga pader. Kaya niyang lumipad, kaya niyang lumusot sa ilalim ng lupa. Kaya niyang mawala sa harapan mo at pupunta sa likuran mo. Ano? Tama ang batang yon. Kanole. Hindi ito simpleng aswang lang. At sa aking kaalaman, ang mga aswang na nanggaling sa Biringan ay halos 100 taong nakakulong. Sa paglabas niyan, naniniwala akong meron silang pakay. At kung ano man ang pakay nila, sana nandito pa ako noon. Baka sakaling meron ako may tulong. Eh malamang meron, dahil ang paglabas ng aswang ng Biringan ay hindi naman tumatagal ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, dapat ay nakuha na nila ang mga target nila. E ano naman kaya yun? Sa aking maalala, ang tinatarget ng mga aswang ng Biringan, yung mga nagugustuhan ng mga naninirahang engkanto doon. At syempre, dahil sa pagala-gala sila dito ngayon sa Samar, kung sino na lang ang magustuhan nilang kainin, kakainin nila, mapatao man o alagang hayop. Kung ganoon, yung tatay mo bata ay nakain na ng aswang na yon? Opo. Kahit po anong gawin po namin, hindi po kami makatakas sa kanya. Hindi ko lang po maintindihan na nung makita niya kayo, para bang medyo nangilag din po siya. Kasi kung tutusin, kaya niya po akong hulihin eh. Kahit po nandun siya sa likuran ko sa malayo, kaya niyang pumunta sa harapan ko. Pero nang makita ko kayo nang tumakbo ako sa inyo, para siyang natakot po sa inyo. Kung ganon, alam ng aswang ng Biringan kung ano ka, Kanole. Eh kung puntahan mo kaya ang mundo ng mga yon at ating alamin kung bakit nagpapadala sila rito ng aswang. Hindi na. Wala tayong karapatan na pumasok doon. Oo, meron tayong kaibigan doon. Pero sa ngayon wag muna. At kung sakaling muling magpapakita rito yung aswang ng Biringan, walang problema. Eh di gapiin natin, hindi ba? Yan ang gusto ko sa'yo. Hoy, Mona Lisa! Nakikinig ka na naman sa mga kwentuhan namin. Eh lolo, alam niyo naman po na mahilig ako sa mga kwento niyo. Ay, doon ka! Kapag hindi si Kanole ang kakwentuhan ko, ayos lang na makinig ka. Kung kapwa ko lang naman matanda, ayos lang. Bakit po? Meron po bang pagkakaiba ron si Kanole? Eh, malaki ang pagkakaiba. Eh, doon ka na po. At kakain na kami. Kanina pa nga po kayo kumakain, lolo eh. Ayoko na pong kumain. Busog na po ako. Hoy, bakit bata? Eh nakakilang subo ka pa lang ah. Naalala ko po kasi tatay kung paano niyang kainin. Huwag ka mag-alala. Hahanapin natin kung sino man niyang kumain sa tatay mo. Salamat po. Kinabukasan, nang dumating na ang araw ng birthday ni Mona Lisa, kapansin-pansin, nakakaunti ang tao. Oh, kumain ka lang dyan, bata. Kanole maraming pagkain. Tandang Tiriko. Napansin ko lang bakit ko konti mga tao. Eh, nakita mo naman yung lugar ko.
Nangingilag dito ang mga tao. Tsaka alam nilang isa akong albularyo. Eh anong meron dun? Dahilan na ba yun para hindi kayo puntahan ng mga tao? Eh hindi naman sa ganon. Eh kaya yung iba ayaw pumunta rito. Dahil nga maraming gustong kumalaban sa akin. Eh baka madami pa sila. Ganun ba? Sa bagay, meron kang punto. Maya-maya pa, halos nakalahati na yung mga bisita at mga nagsigsi-uwian na. Pagdating ng alas 6 ng hapon papadilim na, napansin ni Canole na merong kakaibang tao. Pero kung titignan mo siya, para siyang simpleng tao. Kung ano ang kasuotan ng mga bisita, ganon din ang suot ng mamang yun. Ganon pa man, alam ni Canole kung sino ba talaga siya. Hinayaan niyang kumuha yon ng pagkain. Baka daw kasi nagugutom. At pansin na pansin ni Canole na gumagala ang mga mata nun. At nang makita ng taong yon yung bata, napansin ni Canole na nang lalaki ang mga mata nun. Tapos tumutulo ang laway. Tandang Tiriko, Oh, ano yan? sumasakit po yung tiyan ko eh. May palikuran dun sa likod. Hindi naman po ako napapadumi. Maya-maya pa lumapit si Canole sa bata tapos hinilot ng kaunti yung tiyan. Dahilan kung bakit nawala yung paninakit ng tiyan nung bata. Tandang Tiriko, hindi naman po sa masama ang ugali ko, ano? Pwede po bang sabihan nyo na yung mga kakilala nyong nagdatingan? Bakit? Mag-iinom pa raw yung iba. Wag na. Wag muna ngayon. Bakit nga? May problema ba? Tignan mo yung taong nakasuot ng kulay itim. Hindi ko siya kilala. Yun na nga. Siya. Yung aswang ng biringan. Hinahanap niya rito yung bata. Tatang Tiriko! Magsisimula na kami rito! Pulutan! Mona Lisa, sabihin mo sa kanila na sa likod na lang sila mag-inom. Tandang Tiriko! Alak na kami! Hay Christian! Sa likod na kayo uminom! Huwag na dyan sa harapan! Tandang Tiriko! Sige na, dito na masarap hangin dito eh! Tignan mo tong taong to. Sige na kasi, Mona Lisa! Kahit na ulo lang ng lechon! Ano bang problema mo? Ba't ba nangkikitag ka, ha? Nako, patay na. Sandali nga, Tandang Tiriko. Mag-iinuman ba kayo? Bakit? Pwede bang makiinom? Naman! Sino ka ba? Ako nga pala si Tero. Tero maupo ka rito. Siguraduhin mong malakas kang uminom At kapag mahina kang uminom, hindi ka tatagal. Iuhulog ka na lang namin sa tabing sapa. Ganon ba? Simulan na ang inuman. Christian, sandali. Bakit? Bakit mo alam pangalan ko? Sino ka? Ano pang inaantay? Ilabas na ang alak. Tandang Tiriko! Nasaan na yung alak namin? Kahit na yung ulo lang ng lechon, ang pulutan. Di ba, Brad? Oo nga. Hindi napigil ni Canole ang kagustuhan ng mga bisita dahilan kung bakit nagsimula na ang inuman. Ikaw, Brad. Balita ko, albularyo ka daw. Puka rito kay paring Tero. Hindi na. Dito na lang ako. Bakit? Ayaw mo ba akong katabi? Yoko, mabaho ka eh. Naligo naman ako. Saan ka naligo? Sa biringan? Anong biringan, paring Nole? Teka nga. Brad, parehas kayong dayo dito Ikaw si Nole, taga Gitnang Luzon. At ikaw naman si Tero, taga saan ka naman, Brad? Taga rito lang ako sa Samar. Napadaan ako rito. May inuman, alam nyo naman, ang bugso at tawag ng alak. Naamoy ko yun naman pala, simulan na ng inuman. Atagay! Tuwang-tuwa ang manginginom na si Christian. Binantayan sila ni Canole at pinakikiramdaman yung lalaking si Tero.
Alam niya sa kanyang sarili na yon yung aswang ng biringan. Itagay mo na, kaibigan. Sige. Pass mo na ako. Lasing na ako Hoy Christian, huwag kang matutulog dyan. Lasing na nga ako Bulol ka na. Yung mga kaibigan mo lasing na rin. Tandang Terico, pwede bang bitbitin na ang mga ito? Para ipasok na dyan sa loob. Sige. Binitbit noon ni Tandang Terico ang mga tao na mga tulog na sa inuman at ang nagkaharap si Kanole at si Tero. Kaya mo pa ba? At bakit naman hindi? Sige. Puno-puno na. Napansin ni Kanole na ang taong yon ay parabang hindi man lang tinatamaan ng espiritu ng alak. Hanggang sa naubos na lang ang inumin na tuba, pero parehas silang walang tama. Akala naman ng aswang ng biringan ay nalasing niya si Kanole dahil medyo dumukdok ito sa lamesa. Sinasabi ko na nga ba, mahina ka uminom. Wika nung aswang ng biringan at tumayo ito. Papasok sa loob ng bahay kung nasaan ang batang pulubi. Hoy! Saan ka pupunta? Iihi, bakit sasama ka? Walang ihian dyan sa loob. Dito ka na umihi. Para kang hindi lalaki Ganon ba? Hindi ba kanina tulog ka na? Hindi pa. Kahit na hanggang mamayang umaga pa tayo mag-inom. Sige, sandali lang at kukuha ako ng espesyal na alak. Ang aswang ng biringan ay naglingid lang ng konti sa puno tapos bigla na itong nawala. Nakumpirma nga ni Kanole na ito yung aswang ng biringan na humahabol sa bata. Dahil tugma yun sa kwento ng bata. Maya-maya lang, dumating na si Tero at may bitbit itong 1 galon na tuba. Nilapag niya ito sa mesa, kasabay noon ang pagsasalin sa mataas na baso. Punuan na ba talaga? Punuan na. Teka, ikaw ba'y kaharap ko kanina? Ako yon. Meron bang bago? Hoy, sino ka ba talaga At bakit pati yung bata at yung tatay ng bata dinamay mo Alam mo naman pala Ano pang ginagawa mo rito? Umuwi ka na sa inyo kung ayaw mong madamay ka pa. Alam mo bang, ito yung pagkakataon namin na makakain ng sariwang laman. At alam mo bang, sa pagtungo namin dito ay meron kaming halagang gagampanan. Kaya wag ka nang magmagaling. Madadamay ka lang. At ang batang yun, isa yun sa dapat naming iuwi sa aming sabiringan. Ganun ba? Di kunin mo. Yun lang naman pala, biringan. Wala yan. Wala namang silbi mga nakatira dyan Huwag mong sinasabi yun. Hindi mo alam kung gaano nakakatakot ang nakatira doon. Nakakatakot? At paanong nakakatakot? Pag ikaw ay napunta ron, swerte kung makalabas ka sa loob ng 100 taon. 100 taon? Sa aking maalala, kaya kong maglabas-masok sa lugar na yon pag ginusto ko. Anong sabi mo? Niloloko mo ko? At bakit naman hindi? Magpahanggan dun nga Meron akong kapanalig. Kaya huwag kang umusta na hindi ko kayang maglabas-masok sa loob noon. Ang kaharap mo ay sinole, isang albularyo ng gitnang Luzon. Ano? Ikaw si... Ako nga. Nagulat ka At kung hindi ako nagkakamali, yung pangalan ko ay putok na putok sa lugar nyo. Dahil nga meron akong kapanalig doon. At alam ko din na kaya ka lang napunta sa lugar na yun dahil minsan ka nang nagtago nang merong gustong pumatay sa iyo na kalahi mo.
at yun lang ang tamang lugar para hindi kanya mahabol. Ngayon, nung nandoon ka na, ginawa ka nilang alipin para hindi ka nila ipagkanulo. Hindi ba? Kaya ka tinatawag na aswang ng biringan tapos nagpapanggap ka na hindi ka gabunan, hindi ka anagob at hindi ka bangkilan. Napakahusay. Pero hindi mo ba tatanungin kung paano ko nagagawa ang aking mga nagagawa? Ha? Hindi na bago yun. Oo, kaya mong gawin yun ayon sa kwento ng bata pero hindi ko pa nasaksihan. At kaya mo yun nagagawa dahil meron kang hawak na hiyas na nanggaling pa sa isang mataas na uri ng engkanto ng biringan. Paano mo nalaman ang mga bagay na yon? Sinabi ko sa'yo na kaya kong maglabas-masok sa lugar na yon pagka ginusto ko. Umalis ka na rito, aswang ng biringan. Heh, sabihin na natin alis ako. Pero nakakasigurado ka ba na ako lang ang nag-iisang aswang ng biringan na lumabas? Nagkakamali ka, Nole. Marami kami. Mapauuwi mo ko dahil natakot mo ko. Paano naman yung ibang mga kalahi ko? Hindi problema yun. Ang importante, yung isa sa inyo ay nawala at nabawasan ang magiging problema ko. At alam ko naman, sa pagpunta nyo rito kukunin nyo yung mga importanteng tao na nagugustuhan ng mga engkanto ron. Kasabay nun, ang pagkain nyo ng sariwang laman ng tao. Hindi ba? Magaling kan talaga. Napapahanga mo ko. Talagang dapat ka lang na humanga dahil wala kang pwedeng itago sa akin at nababasa ko yung isip mo. Ganun ba? Madaya ka? Hindi daya ang tawag doon. Ang tawag doon ay abilidad. Kaya lumayas ka na. Dahil kung hindi ka paalis, gagawin kitang abo habang nakaupo ka dyan. Hindi ako nagyayabang, kaya ko yung gawin. 1 point. Isa na ang napauwi ni Kanole. Pero hindi niya alam kung ilan ba silang lumabas sa biringan. Kinabukasan, naglakad-lakad si Kanole upang tignan ang magandang lugar ni Tandang Tiriko. Tapos napansin niya sa ilalim ng malaking puno ay merong mga nakatambay. Unti-unti siyang lumapit doon at tinanong kung ano bang sadya nila. Yung lugar kasi ni Tandang Tiriko ay hindi naman partikular na tambayan ng mga tao sa kanila dahil ito ay pribado at labis na ikinagagalit ni Tandang Tiriko kapag may nakapasok sa lugar niya nang hindi nagpapaalam. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Magandang umaga sa iyo, Ginoo. Magandang umaga rin. May sadya ba kayo? Meron. Ano yun? Ang bata. Sinong bata? Yung batang kasama nyo sa kubo. Ganon. Isa ka ring, tama. Lahat kami. Ang batang yan ang sadya namin. Hindi mo ba alam na meron siyang kasalanan? Ano? Ang batang paslit na yun? Na wala pang kamuwang-muwang sasabihin yung meron siyang kasalanan? Oo, meron. Ang batang yun ang dahilan kung bakit pinahirapan kami sa biringan. Sige nga, ipaliwanag mo nga sa akin. Ang batang yun ay pinalaki ng kanyang mga magulang ng inborn. Ano? Biro lang. Ang totoo niyan, kaya kami nandito dahil nga sa bata. Hindi naman ibig sabihin nun ay meron siyang kakayanan. Katulad ng sinabi ko, meron siyang kasalanan pero hindi na namin yung kaya pang ipaliwanag. Puro kayo salita. Walang katuturan ng mga sinasabi nyo. Pagkatapos nilang magsagutan, ang dalawang lalaking nakatambay ay bigla na lamang nawala. Hindi na nagulat si Kanole sa kakayanan ng mga lalaking yun. Bagamat alam niyang mga aswang yun ng biringan, marami silang kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba pang mga aswang. Kanole,
Parang may kausap ka dyan kanina. Tandang Tiriko, sana'y huwag kang magsawa na protektahan natin ang bata. Siya pala ang sadya talaga ng mga yun, kaya sila nagsigsilabasan. Ang hindi ko lang maintindihan kung ano ba ang kasalanan ng batang yun. Konting-konti na lang mababasa ko na yung isip ng kausap ko rito, pero magaling siya. Pakawarin niya'y nalalaman ko yung laman ng utak niya, kaya bigla siyang nawala. Aswang din yun ng biringan. Talaga po bang meron akong kasalanan sa kanila? Nandito ka pala. Ano po ba talagang kasalanan ko sa kanila? Kung kinakailangan pong kunin na lang nila ako para hindi kayo mahirapan, ayos lang po yun sa akin. Huwag kang umiyak. Ikaw naman hindi ka naman bibigay roon. Nakikita ko po kasi, para bang nahihirapan na kayo sa akin. Ano po ba talagang meron sa akin? Halika rito. Hinawakan ni Kanole ang bata. Tapos napapikit siya ng 10 minuto. Ganito ang mga nangyari. Yung nanay ng bata ay isang engkanto. Tapos ang tatay niya ay isang magsasaka sa probinsya ng Samar. Sila ay nagkagustuhan, nag-ibigan at nagsama kahit na labag ito sa kautusan ng biringan. Nabuntis ang babaeng engkanto at ang batang yon ang pinanganak, at nang mailuwal na ang bata, pinamili ng kapwa niya engkanto yung nanay kung siya ba o yung bata, at mas pinili ng ina na siya na lang ang kunin at pabayaan yung bata na pag-alagala dito sa atin. Ngayon lumaki na ang bata. Ito na ang tamang oras. Nang sa ganon, yung bata ay kanilang kunin at doon na manirahan. Ngayon, ang naatasan na kumuha sa mga bata yung mga aswang ng biringan dahil sila ang nanalo sa botohan kung sino ba ang kukuha, at ito naman ang ginagawang pagkakataon ng mga aswang ng biringan upang makakain ng sariwang laman. Ang mga aswang ng biringan ay mga simpleng taong aswang lang din dito sa atin na mas piniling magtago sa lugar noon. Nang sa ganon, hindi sila masundan at mapatay ng mga mas matataas pang uri ng aswang dito sa atin. Ang kaibahan nila ngayon sa mga aswang na dito naninirahan, sila ay merong hiyas na nanggaling sa engkanto. Kaya nga ayon sa kwento ng batang pulube na anak ng engkanto, marami silang kayang gawin. Kaya nilang tumagos sa mga puno at pader. Kaya nilang mawala sa harapan mo at pumunta agad sa likuran mo. Kaya din nilang lumusot sa lupa at marami pang iba. Alam ko na ang dahilan, Tandang Tiriko. Ano yun? Kaya naman pala yung bata pilit nilang kinukuha dahil anak siya ng engkanto. Yun din po ang alam ko. Sinasabi na po sa akin yan ng aking itay. Kaya nga po mas pinili ng tatay ko na siya ang makain at hindi ako. Sa totoo lang po, papatayin nila ang lahat ng mga taong nakapaligid sa akin. Maging kayo po. Huwag kang mag-alala sa bagay na yon. Kami ang bahala dyan sa mga aswang ng biringan. Sana po makayanan nyo sila. Talagang nakakatakot po sila. Huwag kang mag-alala ron, bata. Akong bahala ron. Walang dapat ikatakot basta nasa tabi kita. Pero bata, ano't ano man ang mangyari, anak ka pa rin ng engkanto. Kaya lang ang pinagtataka ko kung bakit isa kang ang anak na engkanto pero wala ka namang sariling kakayanan. Kanole, bata pa siya. Naniniwala ako balang araw na yung ina niyang piniling bumalik sa kanilang lugar ay magpapakita sa kanya para kunin siya o kaya na may turuan ng mga kaalaman. Sa bagay, may punto ho kayo, Tandang Tiriko. Habang sila'y nagkukwentuhan, may tumawag sa labas na isang pasyente. Ay tuloy po kayo, pasok po.
Mukhang katatapos lang po rito ng handaan. Amoy na amoy ko pa ang pinanggalingan. Lola, kayo ho ba'y nagugutom? Nagugutom nga ako eh. Pwede bang makikain? Oo naman. Mona Lisa po. Ano yung tinatalian mo? Lolo, yung kamay ko po kasi nahiwa ng kutsilyo. Ay ganun ba? Kumuha ka nga dyan ng pagkain at pakibigay nga kay Lola. O Lola, pagkain ho. Maraming salamat, Iha. Lola, bitawan niyo po ako. Napakagandang bata. Huwag kang magpapaloko sa mga lalaki. Natitiyak kong bubuntisin ka lang nila. Akin na ang palad mo. Kapansin-pansin sa matandang yon na nakatingin ito sa binalutang sugat ni Mona Lisa. Para bang nagugutom siya sa dugo. Hinayaan lang ni Kanole na kumain ang matandang yon. Maya-maya pa tinanong noon kung ano ba talaga ang sadya, bagamat alam na ni Kanole kung sino ba talaga siya. Kaya lang ako naparito dahil hirap na ako sa paglalakad. Tandang Terico, pwede bang hilutin mo ako sa likod? Walang problema ron. Tandang Terico, Ano yan? pwede bang ako na lang? Sige. Wag! Ayoko sa'yo, Ginoo. Ako na lang, Lola. Nakakaawa ka naman. Pati rin ba ikaw? Nanggaling ka sa biringan? Anong biringan? Hindi totoo ang biringan. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Lola. Alam ko yan. Yung totoo. Ang hirap naman palang magtago sa inyo. Dahil nakakabasa kayo ng isipan ng tao. Oo, sabihin na natin doon ako nang galing at ang pakay ko yung batang to. Dahil hinahanap na siya ng kanyang ina. Hindi ganyan ang tamang proseso ng pagkuha ng bata ng anak ng kanto. Kung meron mang kukuha sa kanya yung sarili niyang ina at hindi yung mga katulad ng aswang ng biringan. Ano? Talaga bang kayo ang inatasan para kunin ang bata? Talaga bang ang ina ang nag-utos? O baka naman ibang klaseng engkanto ang nag-utos sa inyo? Sabihin mo, Lola. Sabihin na nating, oo, hindi ang kanyang ina ang nag-utos sa amin. Dahil ang nag-utos sa amin yung nangangalaga sa lugar ng biringan. Malaki ang utang na loob namin sa kanya. Dahil kung hindi niya kami hinayaang magtago sa lugar na yon, natitiyak kong matagal na kaming napatay ng mga kalahi naming naghahanap sa amin. Pero bakit hinayaan nyo ang sarili nyo na abutin ng ganyan? Bakit hinayaan nyong maging masama kayong muli? Hindi ba? Kaya kayo tinutugis ng lahi nyo dahil mga nagbago na kayo. Sa palagay nyo, nakabuti ba ang pagtatago nyo sa lugar na yon? Nakabuti, Ginoo. Malaki ang ikinabuti sa aming buhay. Ibinabalik lang namin ang kagandahang loob na ipinakita sa amin. Kaya wala kang magagawa kung kukunin namin ang bata. Sa palagay mo, tama ba'y ginawa mo? Oo, nakabuti sa inyo. Pero sa bata, hindi. Di ba? Lola, lumayas ka na. Bago pa kita hindi makilala. Kahit na matanda ka na, kaya kitang gawing abo habang nakaupo ka dyan. Sa bagay, ikaw nga pala si Nole, ang taong merong tangan ng sibat ng kalangitan. At sino nga bang hindi makakakilala sa iyo, Ginoo? Lahat ng mga katulad namin ay kilala ka. Ewan ko lang yung mga bagong sibol. Aalis na ako. Humanda kayo sa mga susunod na gabi na aming pagsalakay. Kung kailan man yun, aantayin namin kayo, Lola. Hindi kami papayag na kukunin nyo ang batang to. Sige, tignan natin. Inantay nila ang mga susunod na gabi. Halos walang tulog si Kanole at si Tandang Terico dahil inaasahan nilang anumang oras ay darating ang puwersa ng mga aswang ng biringan. Lumipas pa ang isang linggo pero walang nagawang pagpaparamdam hanggang sa isang gabi.
Papatulog na sana si Kanole at si Tandang Terico nang biglang mapasigaw ang bata. Dali-dali silang tumakbo sa loob at nakita nilang merong dalawang aswang ng biringan ang nakapalibot sa higaan ng bata. "Lumayas kayo!" Bigla naman silang nawala at ang batang yon ay kanyang kinuha tapos tinabi sa kanyang higaan. Hindi pwedeng matulog, hindi pwedeng malingat dahil sobra ng katusuhan ang mga aswang ng biringan. Daig pa nila ang mga engkanto sa kanilang mga abilidad. Bata, hindi ko pinagsisisihan na pinoprotektahan kita. Buhay yan eh. Mahalaga sa akin ang buhay ng tao. Kanole, patawarin niyo rin po ako kung nagiging pabigat po ako sa inyo. Hindi, ano ka ba? Ayos lang yun. Kanole, kung lalayo po kaya tayo, hindi po kaya... Ha? Oo nga no. Tandang Terico! Ano yan? Bakit ba hindi ko naisip na ilayo ko na lang dito ang bata? Oo nga, pero baka masundan din kayo. Yun din eh. Pero hindi. Palagay ko, mahihirapan sila. Sige, ikaw ang bahala. Lumabas na kayo dyan! Magsigsilabas kayo. Ibigay niyo sa amin ang bata para wala na tayong pag-uusapan pang iba. Sino yan? Mga aswang ng biringan yun. Sandali lang, hawakan mo yung bata. At bakit ikaw lang? Wala na bang iba? Ako lang ang haharap. Pwede bang makausap ang reyna nyo? Alam ba niya yung mga pinaggagawa nyo? Labas dito ang aming reyna. Wala siyang pakialam sa mga ginagawa namin. Ganun ba? Mga aswang ng biringan kayo. Nagiging sunod-sunuran kayo sa kung sino mang engkantong nag-uutos sa inyo. Bakit ba ang dami mo pang sinasabi? Bakit ba hindi pa natin simula ng digmaan para makuha na namin ang batang aming kailangan? Nauubos na rin ang araw at gabi namin dito sa inyo. Kailangan na naming bumalik doon dahil baka habulin kami ng mga kalahi namin. 100 taon na ang nakakalipas. Kung tawagin ko kaya ang presensya ng mga kalahi niyong humahanap sa inyo? Bakit hindi magawin? Kapag muli kaming nagkita-kita ng mga kalahi namin, titiyakin ko sa iyo na hindi na sila uubra sa amin. Dahil kami ang makabagong hukbong aswang ng biringan. Napansin ni Kanole na talagang mas malakas na ang mga yon kumpara sa mga kalahi nilang naiwan dito sa atin. Hanggang sa kanyang napagdesisyonan na hindi na tawagin ang presensya ng mga aswang na humahabol sa kanila dahil wala rin yon magiging laban at magkakandamatayan lang sila. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Oy, bakit hindi mo ibigay sa amin yung bata? Oo, ito na. Tandang Terico, Ano yan? Pakidala nga rito yung bata. Sige. Huwag niyo po ako bibigay. Akala ko po ba poprotektahan niyo ako? Hoy, eto na yung bata. Lika, kaliwaan tayo. Anong kaliwaan ang sinasabi mo? Ha? At ano naman ang kapalit ng pagbibigay mo sa amin ng bata? Kung hindi mo naintindihan, pues lumapit ka na lang at hayaan mong kunin ko kung ano ba yung gusto ko. Paglapit ng aswang ng biringan, ang ibig sabihin pala ni Kanole na kaliwaan, ibibigay niya yung bata tapos ibibigay ng aswang na yon ang sarili niyang buhay. Agad siyang binira ni Kanole sa kanyang ulo, dahilan kung bakit tumilapon ang ulo noon. Iniisip din ni Kanole na agad itong lalapit sa sarili niyang katawan para mabuo. Pero hindi naman ganoon ang nangyari. Dahil agad niyang tinawag ang kanyang gabay kaya ito naging isang malaking abo. Tapos tinangay ng hangin.
Akala ko po ibibigay niyo ako dun eh. Pwede ba naman yun? O ano? Kayo? Sinong lalaban sa inyo, ha? Napapaatras ang mga yon, tapos biglang nawala. Nawala sila. Hindi ko na rin nararamdaman ang kanilang presensya. Tandang Tiriko, ito lang ang pag-asa natin. Dadaling ko ang batang ito sa aking bahay. Kung ganon mag-aalaga ka ng anak ng engkanto, Eh bakit naman hindi? At bakit naman hindi? Kahit na anak pa yan ng aswang pwede kong alagaan. ikaw ang bahala. Kinabukasan, ito na yung pang-isang buwan ni Kanole sa lugar ni Tandang Tiriko. Bitbit niya yung bata para iuwi sa kanyang bahay. Makalipas ang 2 araw ay nakauwi na sila. Tiyempong-tiyempo na yung makulit na mensahero ay naroroon. Bossing! Ha! I miss you! I miss you, bossing! Teka, at sino naman tong batang to, hoy? Madungis ka, ha? Oh, tama na. Pati ba naman yung bata eh? Hoy, bata! At sino ka, ha? Anong ginagawa mo rito? Wag mo sabing... Tama namin sa hero, ko naman. Hey! Kamusta, bossing? I miss you! I miss you! Teka boss, sino ba talaga tong batang to? Anak ng engkanto yan. Nako! Patay! Talagang patay. Bata, pasensya ka na. Binibiro lang naman kita eh. Huwag ka nang iyak dyan. Oh, ito, chocolate. Chocolate. Salamat po dito. Parang ang sarap po nito, ang bango. Talagang masarap yan. Bossing, may sulat para sa'yo. Sige. Siya nga pala. Ang batang to ay dito natitira. Pag-aaralin ko siya. Saan, boss? Sa paggagamot? Oo. Gagawin ko siyang isang mag-aaral. Hanggang sa madiskubre niya ang kanyang sarili. At syempre dahil sa anak siya ng engkanto, hindi siya mahihirapan. At isa pa, dahil bata pa siya, gusto kong meron din siyang matutunan sa eskwelahan. Syempre, hindi naman porkit anak siya ng engkanto ganun na lang ang igugugol niya sa buhay niya. Gusto ko rin kahit paano meron siyang matutunan. Malay mo makapag-asawa siya. Malay mo, yumaman ng buhay niya, di ba? Ha! Sabagay. Bata, huwag kang magiging pabigat dito kay bossing, ha? Opo, hindi po, manong mensahero. Mga kababayan, hanggang dito na lang po ang kwento. Kung iniisip nyo kung saan na ba napunta ang mga aswang ng Biringan, 1 buwan lang po ang taning sa kanila ng nag-utos nang dahil doon babalik na sila sa lugar na yon. Hindi man ma-action pero pwede na rin. At update lang po sa batang yon. 1 taon lang po ang lumipas at lumabas yung nanay noon. At pinakausapan si Kanole na ibalik na sa kanya ang bata. At dito rin ipinaliwanag ng nanay ng bata kung sino ba ang nag-utos sa mga aswang ng Biringan para kunin ang kanyang anak. Upang makasigurado mismong si Kanole pa ang naghatid sa kanya. Hanggang dito lang po ang ating kwento. Mamaya, abangan nyo po yung last part ng upload nating kagabi na may pinamagatang Apo ng Albularyo, Tinanggalan ng Pag-iisip. Pakidalaw naman po yung isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Pasensya na po kayo kung hindi nyo gusto ang klase ng narration doon. Pasasaan ba at matututo rin yun? Dahil wala namang nagsimula na magaling agad. Hindi po ba? Maraming salamat.